Huli sa Pasay ang dalawang lalaking sangkot sa umunay sangla kolekta scam o bogus na loan at rental agreement. Ayon sa pulisya, gumagamit ng mga pekeng ID at alias sa mga sospek para makapanloko. Ang modus panoorin sa balitang hatid ni Bam Alegre para wag maging biktima. Huli sa entrapment operation ang dalawang suspect sa umano'y sangla kolekta scam sa Pasay. Ang dalawang lalaki na parehong 45 taong gulang nanloko umano ng isang mechanical engineer na nakunan nila ng 300,000 pesos. Base sa investigasyon, paunang bayad dapat ito para sa loan agreement sa isang condominium unit sa Pasay. Pero nagulat daw ang biktima nang i-double check niya ang unit sa mismong admin ng property. Nabuking ang modus matapos maghinala ang biktima at mismong pumunta po sa condominium management at doon nakumpirma na hindi restradong may-ari ng naturang unit ang mga suspect. Dumulog sa pulis ang biktima. Dito na ikinasa ang entrapment operation. Para muling makausap ang mga itinuturong scammer, nagsabi ang biktima na magbabayad siya ng karagdagang investment na 64,000 pesos. Sumipot ang mga suspect at tinanggap nila ang naturang marked money. Nakuha rin sa inaresto ang mga ID na may iba't ibang mga pangalan. Nakakumpiska ho tayo ng iba't ibang pekeng ID at nalamang gumagamit po ito ng mga alias sa mga suspect. Patuloy po na inaalam ng ating investigation and detective management section kung may iba pa silang posibleng na biktima gamit ang kaparehong modus. Walang pahayag ang mga suspect. Nakatakda ang inquest proceedings para sa reklamong estafa sa Pasay City Prosecutor's Office. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. May live-in partners na nasawi sa Cebu City matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang poste. Sa kuha po ng CCTV sa pakurbadang bahagi ng isang kalsada sa Barangay Busay, iniwasan ng motorsiklo ang kasalubong nitong SUV kaya tumama sa poste. Tumilapon ang magka-live-in matapos umikot sa ere ang kanilang motorsiklo. Patay na ng madatna ng mga otoridad ang magka-live-in. Ayon sa pulisya, ikakasal dapat sila sa Setyembre. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng pamilya ng dalawang nasawi. Nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, asahan ng paminsan-minsan at malalakas na ulan sa Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at ilang panig ng Quezon Province, Rizal, Bulacan at Zambales. Ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay epekto pa rin ng habagat. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 2 ng hapon. Tatlong malalaking dam dito sa Luzon ang nagpapakawala po ngayon ng tubig. Ayon sa Pag-asa, 3 gates ang nakabukas at naglalabas ng tubig mula sa Binga Reservoir, 2 sa Ambuklao habang 1 gate naman sa Ipo Reservoir. Pinag-iingat ng Pag-asa sa posibleng pagtaas po ng tubig ang mga nasa downstream ng mga nasabing dam. Dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan, tumaas ang water level sa Angat, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ipo, Lamesa, Binga at Calirayan Reservoirs. Kumpleto na ang minority block na miyembro ng mga komite ng Senado. Kasunod yan ang pagdalo sa sesyon kahapon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at paghain niya ng mosyon para makapaghalal ng minority senators sa mga komite. Sabi pa ni Senador Alan, handa ang minorya na magdagdag ng trabaho sa mga komite kung kinakailangan. Kamakailan nagkasagutan sina Senadora Pia Cayetano at Senador Raffy Tulfo bunsod ng umano'y hindi mabuo-buong membership ng komite dahil kinuhostage daw ang mga panukalang batas sa komite dahil hindi kinukumpleto ni Senador Alan ang committee members ng minorya. Kaugnay sa pag-ulan sa Luzon at matinding init naman sa Mindanao, kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Chris, welcome back sa Balitang Hali. Magandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Eto na, nagpakita na po ang haring araw sa ilang parte po ng ating bansa at makakaasa hubo tayo ng magandang panahon dito sa Metro Manila at doon po sa iba pang mga lugar ito pong linggo. Well, Connie, bagamat nag-issue na tayo ng final na weather advisory o yung babala tungkol sa pag-ulan na dulot ng habagat, karaniwan nga ng mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, inaasahan pa rin nating magiging maulap at may mga pag-ulan pa rin, pabungso-bungsong pag-ulan, pero hindi na katulad ng mga nagdaang araw dahil
nakikita nga natin na bahagyang humihina na ang impluwensya ng mga iba't ibang weather system dito sa kasalukuyang habagat episode. I see. Kaya bagamat yun nga, nag-issue na tayo ng final weather advisory, ay pinapayaw pa rin po natin na patuloy na mag-monitor yung mga kababayan natin, lalong-lalo po yung mga naninirahan sa kanlurang bahagi nga ng Luzon, para sa mga potential rainfall warning or possible color-coded warning or thunderstorm advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. Para po sa linggo lamang na ito, gaano karaming ulan na ba yung binuhos po ng habagat at paano ito ikukumpara sa average monthly rainfall po natin? Well, actually, simula pa lang po nung Monday, no, nung nag-uulan ng grabe, kung isusuma natin yung pag-ulan na natanggap ng Quezon City kumpara sa monthly normal rainfall na natatanggap nito sa buwan ng August, ay halos lumagpas na ng kalahati. Oh. And basically, more than 100% na po tayo ng natatanggap ng pag-ulan dito sa Metro Manila kumpara nga sa monthly average. Kaya nga po, ito yung mga nagresulta sa mga pagbaha. Alam naman po natin, ilang linggo na rin tayo nag-uulan, bagamat hindi kalakasan, pero kung patuloy nga yung pag-ulan, may tendency talaga na umapaw mga level ng tubig sa ilog, and then maipon, then papunta downstream, and then babahain yung mga flash flood or mga low-lying areas, yung mga pinaka-vulnerable, lalong-lalo po yung mga lugar na malapit po sa mga tabing ilog. Okay, yung sinasabi nilang tatlong weather systems pa rin po na nakakaapekto sa atin, pati yung bagong bagyo na inaasahan papasok po ng PAR sa linggo, ano naman ho kaya ang magiging lagay na naman ng panahon natin? Well, sa ngayon itong bagyong sineneng, Connie, ay inaasahan po natin na posible na nga lumabas ng northern boundary ng ating Philippine Air Responsibility ngayong araw. Bagamat lalabas na ito, may posible pa ring epekto ito, although minimal na lang na effect sa habagat. Yung binabantayan naman po nating tropical storm sa labas ng Philippine Air Responsibility, yung may international name na Saudel, ay inaasahan posibleng pumasok nga ng ating PAR sa pagitan na yung darating na linggo hanggang sa Lunes. At yung current scenario na ina-anticipate po natin ay posible itong kumilos sa direksyon patungo nga dito sa may bandang Taiwan area. At pag nagkaganon, kung titingnan natin yung pattern ng mga nagdaang bagyo na patungo halos dito sa Taiwan, eastern part of the China area, ay very favorable pa rin po sa pagpapaibay ng habagat. So, hindi po natin isinasantabi na posibleng by next week ay magkaroon naman po tayong panibagong habagat episode. Oh, okay. At ang kaso nga lang dito ho sa atin sa Luzon, maulan eh. Pero sa Mindanao, naku, nasa danger level na heat index po ngayong linggo naman ng sa kanila doon. Ano ho ba ang ating paliwanag dyan? Pakasalukuyan kasi, ang naapektuhan po ng habagat ay itong nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi nga ng Western Visayas. Ang reason kung bakit mataas ang temperatura sa Mindanao ay dahil spare po sila sa epekto ng habagat at talaga namang yung kanilang monitoring ay talagang napakadala ng mga pag-ulan. Kung magkaroon man ng pag-ulan ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. And yung projection din ng ating mga climatologists is that for this month alone ay posibleng makaranas pa ng medyo drier conditions itong Mindanao. Kaya patuloy nga yung pag-issue ng ating heat index sa Mindanao area para maabisuhan hindi lamang yung mga kababayan natin doon, kundi yung mga iba't ibang stakeholders na nagre-rely din sa datos ng Pag-asa pagdating sa kanilang day-to-day operations such as maybe the agricultural and the power generation sector sa may bandang Mindanao area. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Update tayo sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, dumating dito sa Ateneo de Zamboanga sa Zamboanga City si Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos. Personal na ipinabot ni Abalos ang mensahe ng pakikiramay sa mga namatayan at pagsuporta sa mga naapektuhan ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Nais daw ni Pangulong BBM na maimbestigahan ng mabuti ang insidente. Paniwala ni Abalos, Rafi, ay panahon na para mapag-aralan ang regulation sa paggamit ng social media, lalo na ng mga kabataan. Dahil ang lahat daw ng kanilang mga pinapanood online ay maaaring magkaroon ng epekto sa iginikilos at pag-iisip ng mga bata sa ating panahon. Bahala na raw, Rafi, ang mga mambatas na magbalangkas ng detalye ng naturang batas. Samantala ay alamang sandali ay magsisimula na itong press briefing para sa mga karagdagang detalye tungkol sa naganap na school shooting dito sa Zamboanga City. Namataan na natin dito sa building si DRG Secretary John Gimulya at PNP Chief Jose Menenzo ng Tatas Studio. Yan muna latest mula rito sa Zamboanga City. Balik siya, Rafi.
Maraming salamat, John Consulta. Para kay Vice President Sara Duterte, hindi siya kailangang dumalo sa impeachment trial dahil may mga abogado naman na kumakatawan sa kanya. Hindi naman ako abogado para sa impeachment court. So wala ako matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado. At yun yung participation at appearance ko doon. Sabi rin ng bise, buo ang tiwala niya sa kanyang defense team. Sana rin daw ay mapabilis ang usad ng impeachment trial. Naniniwala naman ang kampo ng bise na malakas ang kaso nila laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dati niyang aide at bagman umano. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, naghain sila ng ikalawang reklamong perjury laban kay Madriaga para maging airtight o wala ng kahinaan ng reklamo. Nais din daw nilang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosekusyon sa impeachment trial. Sabi naman ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro, maaaring hindi na isalang bilang testigo si Madriaga kung masasakop na ng testimonya ng mga naunang witness ang mga posible niyang sabihin. Pumarap sa media ngayong umaga ang tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos bawiin ni Orly Gutesa ang kanyang unang alegasyon laban sa kongresista. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, nakatakdang maghain ng supplemental counter affidavit si later Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ito ay matapos bawiin ni Orly Gutesa, dating security aide ni dating Representative Zaldico, ang nauna niyang pahayag na naghatid siya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ayon sa tagapagsalita rin ng Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, kalakip sa ihahaing supplemental counter affidavit ang naturang pagbaliktad ni Gutesa, pati na sworn statement ng 25 iba pang driver at security aide ni Zaldico. Ayon kay Fajardo, lumantad ang 25 driver at security aide para kontrahin ang pahayag ng tinaguriang Maleta Boys. Sabi anya ng 25 individual na walang nangyaring delivery ng pera sa kahit sinong politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Romualdez. Hinikayat lang umano silang sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may nakahanda ng affidavit nila. Una ni Fajardo, tila may mga nag-udyok para idawit si Romualdez sa anomalya. Pero matagal na raw nilang sinasabing walang kinalaman si Romualdez sa mga binibintang sa kanya. Dagdag ni Fajardo, kumpiyansa silang sa isang patas na investigating body, mapapatunayang walang basehan ng mga alegasyon kay Romualdez. Sa pahayag ng Ombudsman na may 28 testigong magbibigay ng testimonya laban kay Romualdez, sinabi ni Fajardo na hindi na sila nagugulat sa bago-bagong testimonya ng ilan. Pero malabo naman daw na kapag akusasyon ay paniniwalaan agad, pero ang recantation ay hindi. Nanindigan siyang walang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control anomaly, kundi inuugnay lang siya bilang House Speaker. Wala raw ebidensya, kundi kwento na minsan ay pabago-bago. Nang tanungin kung dudulog ba sila sa Korte Suprema kaugnay sa posibleng grave abuse of discretion ng Ombudsman, sinabi ni Fajardo na pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang posibleng gawin dahil hindi inaksyonan ng Ombudsman ang inihain nilang motion to inhibit. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Nasa 43 kilo ng shabu ang nasabat sa Manila International Container Port. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, aabot nga sa 292.4 million pesos na halaga ng 43 kilograms ng hinihinalang shabu ang nasabat ng pinagsalin na puwersa ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Manila International Container Port. Nakumpiska ang droga sa loob ng dalawang 20-footer container na idineklarang naglalaman ng talc stones mula Afghanistan. Pero nang suriin ng mga kinaukulan, natuklasan ang mga fabric pouch na pinahiran ng material na mukhang plaster of Paris at dinisenyo para magmukhang kabilang sa mga talc stones. Kinumpirma ng laboratory test na methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng mga pouch. Ayon sa BOC, naging daan sa pagkakahuli ang mahigpit na risk profiling at monitoring sa mga high-risk shipment. Muling binigyan diin ng BOC ang kahalagahan ng mahigpit na border control upang mapigilan ang pagpasok ng illegal drugs sa bansa. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.
Best Actress winning performance sa Cinemalaya 2026, gumagawa rin ng ingay sa theater world si kapuso comedian Pokwang. Bumibida siya ngayon sa Tulog Na The Musical. Ito ang debut ni Pokwang sa teatro na isa raw dream come true para sa kanya. Chika ni Mamang Pokwang, idol niya pagdating sa pag-arte sa entablado, si Eugene Domingo na nakatandem niya sa Metro Manila Film Festival entry na Becky and Badet noong 2023. Nakakataba rin aniya ng puso na matagumpay niyang naipapahayag sa pamamagitan ng acting ang mensahe ng kanyang playwright at screenwriter. Tatawid na nga ba siya sa drama from comedy? Naniniwala ako na hindi ka dapat talaga nakakahon lang. May yung alam mo yung edge mo, 'di ba? Nagkataon kasi ang gaganda nito mga proyekto na 'to. Pangarap ko naman talaga mag-theater talaga noon pa kasi si Eugene Domingo talagang idol ko. Update po tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga karahasan sa mga eskwelahan. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kasama nga sa mga nakiisa online sa pagdinig ng Senado ang ilang opisyal ng Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Pedro Rufo Soliven, chairman ng Ateneo de Zamboanga Board of Trustees, isa lang ang pasukan at labasan ng mga sasakyan ng campus ng kinder to junior high. Sa rampa para sa PWD raw dumaan ang namaril kaya hindi na inspeksyon ang bag niya. Sa tingin ni Senador Erwin Tulfo, nag-fail ang lahat sa nangyaring pamaril mula sa lapses ng seguridad sa mga magulang at institusyon. Sabi naman ni Attorney Army J. Cresmundo na Executive Assistant to the President ng Universidad, bagamat inihatid na sasakyan ang namaril, kasabay din daw niya bumaba ng sasakyan ang kapatid babae. Ang babaeng kapatid dumaan sa lugar kung saan may nag-inspeksyon. Ang namaril laman daw ay sa gilid dumaan sa daanan ng PWD o may mga dalang mabibigat. Ayon kay CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center USEC, Renato Paraiso, naghihintay pa sila ng paglabas ng cyber warrant para maimbestigahan ang gadget ng child in conflict with the law. Nanawagan din si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Risa Ontivero sa Supreme Court na agad issue ng cyber warrant para dahil mahirap anyang maghintay ng matagal. Inihayag din sa komite ni Colonel Rich Montanina ng PNP Anti-Cybercrime Group na na-turn over naman raw ng pamilya ang telepono ng namaril. Yan muna ang latest sa Senate hearing. Balik sa iyo, Maraming salamat, Ian Cruz. Para makatulong sa mga panahong malakas ang ulan, magdadagdag ng 13 pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang magiging operational ang pumping stations bago matapos ang taon hanggang first quarter ng 2027. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pag-iinspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay kaninang umaga. Malakas naman daw ang mga bomba roon at tumaandar lahat pero problema pa rin ang basura. Anya, pinag-aaralan kung saan pwedeng magamit ang mga basura sa kapakapinabang na paraan gaya ng compost o waste to energy program.